Alright, mga kaplastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. Siguro napanood nyo na to ang kamakailan ng issue about dito sa viral video na isang rider ay binigyan ng show cause order din ng LTO, mga kaplastic. So, ito yung nagba-viral na kung saan ay pinatulan niya yung delivery rider na babae. So, ipinag-uutos ng Land Transportation Office o LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw ang 90 days preventive suspension sa driver license ng isang lalaking rider na nanakit ng isang babaeng kapwa rider sa panibagong insidente ng road rage sa Camarin Road, Caloocan. Kasabay nito ang naglabas ng show cause order o SCO ang LTO Intelligence and Investigation Division o IID laban sa naturang lalaki na rider at arestadong may-ari ng Honda motorcycle na nagsangkot sa insidente. Lumitaw sa paunang investigasyon ng LTO IID na nagkaroon ng mainitang pagtatalo sa pagitan ng dalawang rider at driver ng isang tricycle na humantong sa pagsugod ng lalaking rider at pananakit nito sa babaeng rider na naghihintay ng booking habang pinapakalma naman siya ng mga security personnel sa lugar. Nakasaad sa SCO na inahatasang ang nanakit na rider at ang may-ari ng motorsiklo nito na humarap sa itinakdang hearing ng LTO IID sa LTO Central Office, East Avenue, Quezon City sa Enero 6 taong 26. 26 dapat to kasi bakit paatras? Kinakailangan nilang magsumite ng verified o sinumpaang komento paliwanag kung bakit hindi dapat sampahan ng administratibong kaso ang rider bilang isang improper person o operated a motor vehicle alinsunod sa humihiral na ang alintuntunin at regulasyon ng LTO. Inaatasan din silang magdala ng lahat ng dokumento na may kaugnayan sa nasabing motorsiklo. Habang isinasagawa ang investigasyon, ang Honda motorcycle ay inilagay sa alarm status dahil sa bigat ng inihaing paratang at paglabag ng rider nito. Nagbabala si ASEC Lacanilaw na ang kabiguan na humarap at magsumite ng kinakailangang paliwanag ay ituturing na pagwawaksi sa karapatang makarinig at makaso at ang kaso ay paghuhusgahan batay sa mga ebidensyang nasa kamay ng ahensya. Samantala, personal na nagtungo ang ina na nanakit ng rider sa opisina ni Mr. Renante G. Melintante, chief ng LTO IID upang magbigay ng karagdagang impormasyon sa insidente at nangakong tutupad sila sa kanilang anak na kautusan ng ahensya, mga kaplastic. So panoorin natin yung video bago tayo magtungo sa mismong insidente. Ito po yung kabuuan ng video. Ito walang blur. Trip ka? Hoy, 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 hoy. Tumigil ka ng... Trip ka? Hoy, 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 hoy. Tumigil ka ng... Ano mo, ha? Ha? Sino? Ikaw nagtitrip? O, sige. Baba ka. Baba ka. Ah, ganun. Tangin mo rin. Ha? Ano ka? O, sige. Labas mo. Labas mo. Tangin mo. Palisit ko na. Ilang mo eh. Ah, ganun. Ano ka? O, sige. Ayun, naplaka na naman tayo, mga kaplastik.
Ang kaplaka ng motor ay isang Honda Beat yata yun, with plate number C499NF, mga kaplastik. C499NF. Ganon. Tangin mo rin. Ha? Honda Click pala, mga kaplastik, with plate number Palitan ko na. Tangin mo? yan, Honda Click with plate number C499NF, mga kaplastik. So, nangako daw yung ina ng kamote rider na ito na pupunta daw sila sa hearing, mga kaplastik. So, yun yung kabuuang pangyayari ng video. Nanakit siya ng lady rider. So, ano nga bang pinagmulan nito? So, panoorin natin yung video mula sa News 5. Kenya. Nagmurahan at nagkaalitan sa kalsada ang isang rider at tricycle driver sa Caloocan. Ang rider, sinita raw dahil sa pananakit sa isang babaeng rider. Yan at iba pa sa frontline report ni Gerard de la Peña. Trip ka? Hoy, 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 hoy. Tumigil ka ng ano mo ha? Nagkasagutan ng dalawang rider at isang tricycle driver sa Camarin Road sa Caloocan. Inawat sila ng mga traffic enforcer. Pero ang rider na galit nang hamon sa tricycle driver. Ikaw nagtitrip! O sige, baba ka. Baba ka. Ganon. Mo rin! Sa huli, umalis na lang ang galit na rider. Sa inisyal na investigasyon, sinaktan ng rider ang babaeng rider na naghihintay lang ng booking. Sinita naman ng tricycle driver, kaya siya nadamay. Inaalam pa kung ano ang mitya ng gulo. Sinuspende na ng 70 araw ang lisensya ng rider. Naglabas na rin ang LTO ng show cause order sa kanya at inilagay sa alarm status ang kanyang motorsiklo. Nagtungo naman ng nanay ng rider sa tanggapan ng LTO para magbigay ng impormasyon sa insidente. Tutupad daw sila sa gusto ng LTO. Naispatan naman sa Palawan ang isang rider na nakasuot ng damit na may tatak ng LTO. Wala siyang helmet. Tukoy What? na ng LTO ang may-ari ng motor na walang driver's license. Patuloy pang investigasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Tamo, taga-opisyal pa ng LTO yun. Partida, walang lisensya. Nakakapag-drive. Paano pa kaya kung 4 wheels ang kanyang dinadrive? Kaya walang problema si Norman Mangusin, mga kaplastik eh. Kahit na magkaroon pa ng revoke ang kanyang lisensya, he can able the drive without their license, mga kaplastik. Kahit yung si Carlos Subong na kapatid ni Pokwang, mga kaplastik, i-revoke mo man ang lisensya nila, ay nakakapag-enable pa sila na mag-drive. Kasi nga, hindi naman kailangan hanapan ng lisensya yung mga taong naka 4 wheels eh. Usually, ang mga sinisilip naman nila eh, mga 2 wheels, mga kaplastik. Pero pag nagmaneho ka ng 4 wheels, matik, hindi na kailangan ng lisensya, 100%. Kaya wala kay Norman Mangusin yan. Hindi niya panghihinayangan ng lisensya. At saka sinabi naman ni ASEC Nakinilaw na pwede silang mag-apila para makakuha pa sila ng lisensya. So napakadali lang pala, 'di ba? Nagagawan naman ng paraan ng lahat ng mga gusot. So, yan, biggest example, mga kaplastik. Patuloy pang Yan. The biggest example, mismong LTO pa. 'Di ba? Yan ang mahirap. Taga-LTO na yan partida. Without license. Nakakapag-drive pa ng NMAX. Kasi sa bagay, ang lisensya naman kasi pwede namang daanin sa fixer, mga kaplastik. Di ba? Hindi ko na i-concern yung fixer na yan, mga kaplastik. Sobrang kupal din yun. At nag-concern na po ako sa LTO. Di ko alam kung napanood nila yung video ko o nasaksiyan nila yung mga pinaliwanag ko doon, mga kaplastik. So,
Back to the topic tayo mga kaplastic about dun sa nambugbog o ng haras ng lady rider ay yun nga may show cause order na at pumunta naman ang kanyang ina para magbigay ng impormasyon at nangangako naman na susunod sila sa nasabing araw ng hearing ng dalawa. 'Di ba? So, yun. Marami na nga kasing mga mayayabang na kamote rider dito sa Pilipinas. Na para bagang kapag kumuha ka ng motor eh parang laruan lang para sa kanila ang motor. Madali lang naman kasing kumuha ng motor eh. Mapa second hand man yan o brand new. Tapos pwede na sila mag-arangkada sa mga kalsada. Ni hindi man lang dumaan sa proseso. Dahil may fixer tayo eh. Ay nako mga ka-plastic. Ito yung example ng isang fixer. Yo, ito. Ulitin ko. Ito po yung post ng isang fixer mga ka-plastic na kung saan nakalagay dito ang mga details. That was December 7 niya pinost. So bago-bago pa. Nagpo-post siya, binuboost posting niya yung post niya mga ka-plastic. And then ito po yung mga ino-offer niya sa mga taong nais kumuha ng lisensya nang hindi dumadaan sa tamang proseso. Can you imagine? Yung taong ito may connection sa loob ng LTO. Tapos, tumutubo lang naman siya ng more or less 1,500 per tao hanggang 3,000 pesos. Depende sa kanyang pagtubo. Ang gagawin lang niya, magpapalakad lang sa kanya. Palakad ang tawag niya dito sa fixer mga ka-plastic. So, yan. Ang mga sumusunod na and this is the following na kanyang ina-assist. Yan. Student permit. After 1 month, pwede na po siya mag-renew ng non-pro. 1 day process lang yon. So, hindi na siya aabot ng gabi. Meron na siyang student permit agad. Without anything na dadaan ka pa sa proseso, mga ka-plastic. So, pagkatapos ng 1 month, pwede na siya mag-renew ng non-pro o pro. They can also offer non-pro license professional loss renewal at rehistro ng motor at kotse. Diba? Open. Etong tao ito, easy money lang. Pero sa maling paraan. So paano mo, kaya dumarami ang mga kamote rider and driver sa kalsada. Kaya magtataka kayo, may mga away sa kalsada, may mga aksidente, may mga banggaan na hindi mo malaman kung bakit nababangga sa simpleng bagay lang. Yun ay dahil sa taong ito na walang konsensya, na ang alam lang niya kumita ng pera. Pero hindi niya naisip, binabypass niya yung tamang proseso kung paano kumuha ng lisensya. Parang kumbaga yung lisensya ng LTO, imagine, para ka lang kumuha ng ID ng PhilHealth. 1 day process din yun mga ka-plastic, di ba? Na parang pipill up ka lang ng form. Mamaya may ID ka na. Ganun ang hilatsa na ito. Kasi itong taong ito may connection sa loob ng LTO Anonas branch. I-review niyo po itong video na ito mga ka-plastic. Sana mapakinggan to ni Asek Lakalinaw at imbestigahan nila at i-review nila yung mga nangyayari dyan sa branch nila na may ganito. Sa pagkakaalam ko, hindi lang sa Anonas branch to nangyayari. Sa lahat ng branch ng LTO, may ganitong sistema.
So, kung gusto nyong malaman kung anong klaseng tao ito, magdadrop na lang po ako ng link dito sa comment section ng aking YouTube channel. Then, pagbukas nyo ng link, malalaman nyo po kung sino po itong taong ito na walang konsensyang nilalang na kumikita ng 3,000 per head sa pagiging fixer niya, mga kaplastic. So, ini-exploit niya yung mga rider at mga driver buong Luzon. Karamihan kasi ang mga customer niya, Metro Manila, Calabarzon, nakakarating na nga po sa Laguna yung kanyang mga client eh. Ang sistema nila, meron siyang GC, mga kaplastic, na binuo. Then doon nila tawag dito. Let's say ang tawag doon is hindi segregate eh. Ino-organize niya yung mga client niya. And then i-schedule niya sa tamang araw kung kailan availability ang kanilang client o yung itong taong to. And then doon na sila magmi-meet up kung saan ang gusto ng client. Diba? Kung saan sila gustong magkita, doon sila magkikita. So minsan hindi rin to nagpapakita. Ang gagawin nila, ibibigay nila yung dokumento, then pasok lang sila sa LTO, babayaran lang nila yung dapat bayaran doon. Then Matic, meron na siyang 1,500 to 3,000 pesos sa taong nabigyan niya ng lisensya nang hindi dumadaan sa proseso. Walang seminar, walang meeting, walang training, walang kung ano-ano pa. So sana pakinggan ito ni Asek Lacalinaw kung ayaw nilang nababahiran ng korupsyon ng kanilang ahensya. Sana mapanood nyo ito, mga kaplastic. So kung maniwala man kayo o hindi, ito na yung ebidensya. Nagpo-post pa nga siya eh. That was December 7. Yan, December 7 po niya pinost itong pinakahuling video niya. Pinakahuling wall post niya sa Facebook niya. So para maniwala kayo, bisitahin nyo na lang yung link. Then bahala na kayo. Kung gusto nyo ng mabilis ang proseso, pumunta ka sa kanya. Then kapag na-aksidente kayo, isipin nyo itong taong to na in-exploit yung katangahan ninyo, makakuha lang kayo ng lisensya. So sana mapanood to ni Asek Lacalinaw at ma-mitigate o hindi lang ma-mitigate, matigil na to itong mga ganitong klaseng sistema na pulok na pinababayaan ng gobyerno. So hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay patagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya what's up mga ka-plastic? And this is Combid commentary video na video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.